ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulo ang ginagabig paglao sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ikaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katawran, mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Abiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sa programa Youth Connect. Ano karon kita sa Biyernes, Bayo 2, tuig 2025. Hindi na mga biyan ang labing una kag duha nga adlaw ng aton sining bulan tuig 2025. Labing una sa limatanan ka Biyernes karon nga May 2025. Aton mga sugitag palamati all over Western Visayas. Grabe sa Sabaklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subuman sa aton nga mga tagpalamati gikan sa Negros Occidental, mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers. Ayong hapon gid sa inyong tanan. Congratulations sa tanan nga nakapasar sa Civil Service Examination. Pagwa ng mga biyan, subong Biyernes, ang listahan sa mga nakapasa ginhiwat nga Civil Service Commission Examination. Sa CSC mga biyan, a total of 46,470 out of more than 318,900 ka-examinees o kon 14.56% ang nakapasa sa March 2025 Career Service Exam Pen and Paper Test. Congratulations gid sa aton nga mga passers, sa mga napaslawan. Sabay nga hindi ka madulaan sang paglaom kag sigihapon magpadayon sa pagkuha huno sa masunod nga kahigayunan. Higit na kamo sa pagkilalahon nga mga passers ng sining pasinawan. And speaking of pasinawan, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon sa ka-top notcher sa isa ka pasanawan, April 2025 Electronics Technician o kung ECT Licensure Examination ang aton nga mangin bisita. Yes, sir, that's right, mga biyan, ang aton guest of the week. Pagka top notcher gikan sa TUP Visayas.
Lalahon naton sa indigin lamang madugay tropang JV Fuentebella ng TUP Visayas sa Talisay City, Negros Occidental na isa sa duha ka top-notcher sa nasabit na universidad na Electronics Technician Licensure Exam. Sa basta niyang ilangan ng kadalagaan, amod out of the thousand of examinees, sila man lang ang ginhingaglan nga rank number 1. Bantayan mga abyan ha kung paano ginbag-o sa gobyerno amod si katropang JB Fuentebella na information sa aton sini nga mga kulturan isa man ka scholar sa DOST. Ano bala nagbulig sa iya ang ininga programa sa ahensya para nga malabot ang iya ginahandom nga diploma. Paluon naton sa hindi lamang madugay ang iya mga kabudlayan na ginpang-agyan. Malabot lang ang ginahandom nga kadalagan. Kantang pasiplatan taman mga abyan ang pilapagid ka mga balita angot sa mga pamatanon sang Western Visayas. Kung sa aton nga mga kulturan dira sa Negros Occidental kay Bacolod City, nagapadayon pa karon mga abyan na ikaduhang adlaw sang job fair sa SM City Bacolod. Sobra sa 11,000 ka trabaho ang ginbuksan sa duha ka adlaw nga job fair ang ginatanyag mga abyan sang 70 ka kompanya para sa mga Bacolodnon kag Negrense job seeker. Congratulations man sa mga regional winners ng Young Farmers Challenge 2024. Nasang sininga si Mana ang formal na nga ginpadunggan na ginpadyaan sa Department of Agriculture Western Visayas. Kaya nagbato mga abyan sang tig 150,000 pesos bilang premyo kag dugang nga pondo sa ila ginduso nga agri-negosyo. Sino ang mga tagaog sa karon nga tuig nga regional round sang Young Farmers Challenge bantayan sa indigid lamang madugay. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:10 sa hapon aton nga pagpanumbalik. Kig-angutan na naton mga biyan ang aton nga bisita of the week. Ang istorya ni katropang JB Fuentebella pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, tanan natubra sang 3 gigs loss ang nagdigat na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, wa ay naguntat ang amon obra. Pero hindi Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, wa ay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang mubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad day for Abactivis na party list there ang Avenue, Cebu City. Paid by Manholden M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Tangos, Navotas City. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawag ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay.
Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone Program, sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insuransiya, bring investments in education, health, infrastructure, livelihood, health prevent the recurrence of conflict. Through these administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA Guerrilla Front sa bansa. Dalawang grupo naman ng local terrorist group ang pumiyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. oras sa Radyo Pilipinas, alauna 10:06 na sa hapon. Sige po nagapamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Mga katropa, sa nasiling ko na kayo na maging po natin sa pagpangalagad subong hapon. Ang isa sa mga nagpangibabaw sa electronics technician o kun ECT licensure examination. Bugal sang TUP Visayas sa siyudad sang Talisay sa Negros Occidental. Ang aton nga bisita of the week, si katropang JB Cabalies Puentebella. Engineer JB, maayong hapon and welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Maayong hapon sa tanan.
especially sa mga palamati sa Youth Connect program sa Radyo Publiko. Foremost sa katropang JV, congratulations gid sa imo sining naging kadalagan, isa sa mga top notchers and ranked number 1 mismo sa ECT licensure examination. What was your reaction kag ano ang imo sining ginaobra sang nabalaan mo ang resulta sang inyong pasinawan? Actually, sa day nga pag-announce ang result, no, sang April 10, nang ako mismo gahulat man sang result gid kay by 9 AM pa lang ging announce na sang PR State na i-release ang result sa amon nga board exam both sa electronics engineering kag electronics technician licensure examination. So from 9 AM to 9 PM sang gabi nga refresh kay syempre the whole day nga grabe nga kulba blaw kay syempre it dictates gid sa future ko mismo bilang isa man ka estudyante, kag bilang isa man ka future nga inhinyero sa Pilipinas. Sa nakita kong result, una ko giging check ang electronics engineering nga result. So sa na-found out ko nga nakapasa ako, nang ako man mismo nalipay kag nag-shagigig ko sa balay namon nga ma-engineer ako nga si mama dahil katulog ni that time. Then after that, nang gin-check ko ang ECT nga result, actually, una, yan na-found out ko lang yung passer lang ko sa ECE kag ECT nga board exam. Now, later on, pag-check ko sa among GC, gina-mention ako nila nga, congrats, top 1, gamo ako na sa blabi ko, ano lang, do yung what lang lang, or playtime lang nila, kasi siyempre, barkadahay kami. Sa nakita ko nga totoo nga top 1 ko, dito gid na hibit pagid si mama, grabe lang kalipay ako. Kasi siyempre, that time tulog na sa atas, gibuka ako sa sabon ng klase nga announcement. Katrong JB, did you expect nga magpangibabaw sa isa sa duha ka exam nga imo sini nga ginkuha? Actually, sa ECT, nang kakapil ko nga kaya ko sa itap after pag-take ko sa board exam, ay gina-claim ko na siya ng una, pala nga lang ba, kumahan ng ginchato ito si mama nga sure na ang ECT or sure na ang electronics technician yung board exam, kaya sa questions blahaw ng almost ng kabalo ko nga ma-perfect ko siya kung para sa akin. Although may mga question nga nang maski na mo ka-solve wala siya answer, pero nang mamba mo lang nga nabasahan mo na siya before or may na-encounter ka na nga same question nga kung i-consider mo by the book may answer gid saya. And for the information sa aton sini nga mga tagpalamati, si katropang JB Pentevela ang nagpangibabaw, rank number 1 with 95% ka rating. Kadungan niya actually ang isa pagig ka-graduate sa TUP Visayas, si katropang John Frederick Aligado Valenton. So duwagin ka-graduate sa TUP Visayas ang nagpangibabaw sa siniyang examination. Katropang JB, no, let's talk about your journey bilang isa iya ka estudyante. Ano ang nagaduso, nag-inspire sa kagatropang JB nga magkuha sang kurso nga inhinyero? Actually, sa elementary pa lang ko, ka-figure out ko na ako galingon nga maging engineer ko. Pero hindi pa fix nga kung din magiblang area sa engineering. Not until naging college ko, pandemic that time. So, may mga few ko nga eskwelahan nga napasaran sa admission. Ang main ko nga gina-consider isang lapit lang sa amon sa Bacolod, which is ang Kamso Talisay kag ang TUP Visayas. So ang gina-offer sa Kamso Talisay nga gusto man tani isang civil engineering, pero gusto ko man bilain nga challenge blaw during that time nga gusto ko namin field nga electronics dito ka namin sa Pamatian, and na the way nga pag-check ko sa background kag ang rampant sa pag-change ang electronics industry, not just the AI itself, but mga software programming, na manufacturing, the automation, darab lang ba kung na-intrigue ko nga namin siya nga field kay in the end of the day, damo ko pwede ubrahan, especially increase man ng mga telecommunications, nagsunod ng 5G technology, do para lang sa ako, hindi ko mawadaan obra, so hindi kung mag-electronics ko. Muna ang number 1 naging consideration sa pagkuha sa electronics engineering.
So from day one sa imo sini nga kurso ang electronics engineering, natun-an mo na nga daan nga palanggaon ini katropang JB. Actually, sa una, nang nabulayan ko kay, syempre, pandemic among program sa first year to second year kami. Budlay siya andi ko online lang kay, syempre, nang kabalo naman ka, no? Nang during online, kalabanan sa mga estudyante, especially ako, no? Isa na ko nga gapulaw-bulaw, tas aga ka pa mabugtaw sa join lang ko sa meeting, tas matulog, no? No, kawon lang nga, no? Hindi naman igar. Hindi naman dinay nga may abutan nga nagyan. But sang una nga nalap ko ang ECE is when I met telecommunications ng mga subject. Kay syempre na gaano ang mga wifi connections, mga automation, etc. Along the way, mas mapalangga mo din mga kurso kung nang dedicated, yung niya gatoon, yung kidya Considering nga palangga mo man ang kurso and naagyan mo pa ang pandemic katropang JV, may mga kabudlayan ka man bala nga ginatubang or ano kabudlay ang inyo sini nga kurso considering nga magampagit na engineering abi masami many are called but only few are chosen, no? Pila lang gid ang nagka-graduate o kung nakatapos sa programa. Actually, sa ako na course mismo, ang pinaka-budlayan with Goro sa pag-accept during that time is ang passing rate percentage during board exams namon sa pass na mga board exam. And may point na galing nga naglabot na siya 29% passing rate. Which is, kakakulbaan ako to that time. Kasi syempre, sa tanang nga takers, 29% lang makapasa sa among board exam. And considered siya during our time nga gid nga isa sa pinakabudlay nga board exam sa engineering. Kaya syempre ang amo niya nga passing nga conditions is unlike sa ibang engineering courses nga 70% average, amo niya 70 points per subject dapat. So may below ka lang nga 70, it's either ma-conditional ka or ma-fail ka. So dapat i-maintain mo gid ang 70 points per subject na score para maging engineer ka. On part naman niya sa NPP ng general subjects. So, dapat founded ka man sa pinaka-basic, no? Na especially sa area man sa mga math like analytic geometry, etc. Grabe, gali, hindi basta-basta ang patakaran sa inyo iya nga bahin. Kaya kinanglan mo nga somehow, no, may mangin strength ang tanan o kung na mapag-on ka, no, sa tagsag ka examination o kung subjects nga imo sini iyang pagakuhaon. Pero may point man sa imo sining journey sa paglabot sa diploma katropang JV ang pag-untat o kung pagsaylo na lang sang kurso bangod sang sining mga kabudlayan considering that may somehow may fear nga gaka-inculcate considering nubo ang passing rate sa inyo sining examination. Actually, there's a time man para sa ako niya tanik sa ilo ko course. But ginano ko na lang biging set ko na lang tubangon ko na lang din siya kay syempre DOST scholar ko and para sa ako mabalik ko lang sa una, mabalik ka din sa sugod. Kung nasuguran ko na lang tapos ko na lang kay gapati mo ko nga along the way mas maintindihan ko ang mga bagay hindi ko maintindihan mo. It's about lang din na persistence ka disiplina man sa kagalingon along sa pagtuon. Kaya ang materials is given naman sa mga university. Namin man ang program sa mga university. So, ang factor lang is paano mo siya i-manage na matun-antan along ahead. Especially, trained na kami sa TUP Visayas sa mga program enhancement namon, which is pagwa mo sa TUP Visayas, yaman, baka ganyan prepared ka for your review center sa board exam. Na-mention ni Katruang JB nga he is a scholar sang DOST kag sining karon lang ang ginpadunggan sang DOST Western Visayas bilang isa sa mga madinalagon nga graduate kag scholar sang DOST nga nagpangibabaw pa sa board examination. Katruang JB, ano ka importante kag kadako ang nanginbulig sang DOST sa imo nga pag-eskwela? Actually, super important yun siya, especially sa journey ko
sa pag-eskwela, not just the DOST, no, but the 4-piece program gets ng government. Kay ako sa junior high ko, isama ko ka 4-piece beneficiary and monitored ko sa DSWD sa munang program. And namin siya nga transition kay isang time nga nang tapos na ako ng program sa 4-piece, tang 18 years old ko, na transition ko into the OST program, do ka blessing man sa Ginoo na ng blood blessing in this guys nga sang wala na ako may kakabaton sa 4-piece na nagsulod si OST and napamag-an niya gitanan kay syempre I can provide sa mga kinanglan ko sa akong pag-eskwela, not just sa mga laptops ko but sa mga materials na kinanglan namon, especially sa mga multimeter, sa mga components na kinanglan namon sa mga projects and sa among mga thesis program kinanglan gyud siya financial aid. Wow, nanging kaupod bugi gali engineer no ang gobyerno sa paglabot sang imo sini nga handom nga mga isa ka inhinyero from 4-piece to DOST scholarship. Can you share with us if you don't mind katubang JB ano ka budlay no ang inyo sini nga pangabuhi before kamo nangin beneficiaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino program? Actually na si mama ko bilang time is lang housewife, tapos si papa ko ng on-call mechanic lang. So, kung sino lang makapakay ko, ako lang na ang maka-provide pagkaon sa among misa, and etc. So, nakita ko man kung paano mag-sacrifice on parents, nang una nga, mangutang lang lang para ka-eskwela kami. Kaya syempre, nang sa akong time, may college ko nga duwa ka magulang mga babae. And tungod man sa programa sa 4-piece, no, maskin ang mga utod ko wala na kagi beneficiary kay during that time college sila nang nakabulig man sila pag-graduate sa akong mga utod ka now duwa sila na sa abroad, no, ang isa na sa Canada, ang isa na sa Japan, and right now ako isa na kay Hiniero, ang masunod sa akon masulod sa Kamso para lang ang programa sa gobyerno ang bulig sa amon nga makatibawas kami sa kapigaduhon kag subong makita na namon ang amon nga bungad lang na ang 4-piece kag ang DOST scholarship kung gamiton mo sa tsakto nang makabulig siya hindi lang sa imo mismo but sa pamilya mo. Grabe, ka-inspiring ka story sa inyong pamilya no prior sa pagsulod sa sini mga interventions ng government. Hindi ko ma-imagine ang kabudlay considering on call lang si papa mo engineer no sa iya sini nga mga trabaho kag transaksyon and by duha pa ka kolehiyo o kung duha pa ka estudyante sa kolehiyo ang eskwela sa inyo siling ginikanan, but now tatlo na ang may maayo nga kahimtangan kag isa na lang ang patapuson sang inyo sini iyang mga ginikanan. And sa aton sini nga mga kauturan no, balikan naton ang DOST scholarship kay hindi man tanan ang nagakahatagan sang pribilehiyo nga mangin isa ka DOST scholar. For the information sa aton sini nga mga applicants or aspirants sa sini nga scholarship, ano bala ang mga benepisyo nga nagakabaton sa isa ka DOST scholar? Sa DOST scholarship, no, subong naglain na lang ilang monthly allowance, subong 8,000 na ilang kakabaton. At kung sa private university ka, may ka 40k incentives sa mga tuition fee. And may other pagid may mga training program. Pag ina sila nga gina-provide, like ang na-join ko isang leadership program sa Cebu or leadership training and STPP or ng mga technopreneurship training nila in partnership sa Lebanese Japan and Lebanese Philippines. So sa DOST gina-train ka muna just to be an engineer, a scientist, but to be a future leader and a contributor din sa fields ng engineering, science, and sa medical field. Engineer, kaila no na istoryahan man naton ang imo sining journey no sa pagtapos ang imo sini iyang kolehiyo. Pero considering may scholarship ikaw, ano kabugat ang pressure man nga dapat ma-maintain nimo nga hindi makakas sa sini iyang scholarship programs ng gobyerno? Nang sa DOST may maintaining grade kami nga kung first year ka dapat no grades below 85, kung second year ka
na average of 85 mga mo na consideration. And sa second year ko, tuloy na ko ba ako na nga makakas ko sa DOST because na ako myself naka-receive ng ko zero nga grade sa ako yung midterm. Online na siya, pero nakabatong ko mo ng grade na zero, nag-appear sa ako nga ERS, but na-pull out yung sabi nga finals, nabawi ko siya nga nang mariting ko siya ako na akong scholarship program, kagudlay sabi kong makakas ka kay you need to process it, you need to wait nga ma-reconsider, etc. Ang pressure itself nga may kinanglan ka i-maintain is not a pressure nga mapabudlay na sinuaw, but a pressure to motivate nga you do better sa imong academic nga process kag pag-grow man as a person. And speaking of motivation, Katropang JV, can you share with us ano ba ang mga tips ni Katropang JV sa pagtuon para mangin isa man ka lodi, no? Mangin top-notcher sa isa ka board examination? Actually, ang number one ko lang yun nga ano sa inyo is manage your time yun. Kung may time ka mo nga mag-enjoy, enjoy ka mo pero hindi not all the time may lang ka mo because I myself get mo ko during sa review ko, gampang mo ko phone. But i-manage yun nga kung schedule bla like amon din may 4 subject kami sa one word exam. This morning akong subject math, pagkahapon LX, pagka next day JS, pagka next day AST. Kung hindi ko na siya mapang muna ng subject, hindi ko na siya pagbalikan kasi syempre nang mayara ko batasan during sa review namon nga kung pamaguton mo ko about sa math, tapos ang ginatan ako ECE or ay mag-ECE or electronics namon, nang mayara ko batasan niya is hindi na ako pag-subton. Kasi syempre wala ko siya ginatunan. And it's part ng gano'n nga i-disiplina mo, bit ko kalingon mo, na hindi ka bla ma-distract out. Nang iyan mo gid i-make sure mo gid healthy ka. Paski mag-stay up late kada kung kadalas dos dapat make sure mo gid nga hindi ka magmasakit. Kay I myself na experience ko nga ma-allergy sa Cebu. And budlay siya kay allergy mo ko dahil sa bulong. So that time yung kontak ko si mama kung paano ko to mapayo o galingon kay kinayo na sa akong pamilya. And ang imo gid nga pinaka-greatest treasure guro while gatuon kay si mo gid nga health. No, hindi mo gid pagkalimutan nga magkaon on time. Kay ang tulunan niya kaya na sa tunan kung ikaw mismo sa kagalingon mo may disiplina ka nga hindi ka lang wala nagkadto para mag-enjoy pero part kina yung pag-enjoy ta. Kag ang materials na ginahatag sa inyo especially sa inyo review center kung din ka man nag-review dira ka lang focus, hindi ka na mangita ibang pagid nga materials kay it will be a distraction sa imo man nga bakit la madula pabla sa dalan nga maging engineer ka na tani kay nangita kapag gid nga materials nimo mabalda ka. Do ka unique gali ka pattern mo Katropang JV, no? Alternate from one subject to another, then the next day lain naman nga subject. Kaya iban usually patapuso na ang isa ka subject before mag-proceed sa isa, no? Ang imo iya naka-schedule nga daan na subject 1, subject 2, subject 3 and subject 4 balik sa subject 1 na Katropang JV. Ay, grabe, no? Kung ba kanya-kanyang strategiya para ma-master o kung madinalagon sa siniiyang journey. Kalbang JB, now that you are a top-notcher, a soon-to-be full-fledged nga engineer, I assume nga wala pa ka mo naka-take oath right now, Katropang JB. Ano ang imo sininga plano bilang soon-to-be full-fledged electronics engineer and electronics technician? Subong ng gapangway ko kasi syempre ginaulat ko pa ako niya license itself. But na currently na-receive ko mga job offers and consider gid nga mag-work sa government itself kasi syempre mas nami gid ako kung ang service mo sa government ibutang kay government gid ng paskila sa akon. Gusto ko ibalik ang tanan ko nga service sa government itself to help other people and to have a better na government programs, especially sa engineering field, kag sa electronics. Ayun, nakaka-touch naman, no? May ara kita graduate nga ang handom mabalik sa gobyerno nga nagbulig sa iya ang serbisyo nga ginapalabot man sa nga gobyerno sa iya.
Katubang JB, ang imo sini mensahe naman sa mga pamatanon nga perhaps gusto man magmadinalagon, nagaatubang sang kapigaduhon, but they are afraid, no? Kag nagapangduha-duha bangod sa ila current situation. Ang mama sa inyo na just like sa nagyan namon as a family, it's part of the process, kid, na hindi kita mawadaan salig sa Ginoo. O pag hindi tagid pag-i-give up ato ni handom para lang sa mga bagay nga lang pansamantala lang kay ang baga ni sakon ni mama, which is always sa ginambal sa mon, ang kapigadohon labay lang ginasaya, hindi na siya permanente. Ay kung nabuhi ka nga pigado tas napatay ka nga pigado, yun mo na sala. Ay syempre you have the chance may free program ato nga government nga treasury program na it's up for us to make an effort. Pag kung kapoy ka na, which is human as we are, makapoy ta, ipauway lang. No, we deserve a rest. We deserve na i-treasure taton ko galingon kay in the end of the day, ang pinaka-greatest investment na gani is our health, kid. And for sure, you are not alone in this journey. Kaya na-mention mo na katropang JB nga ikaw, produkto sa 4-piece, produkto sa DOST scholarship. And for sure, may mga organisasyon pa nga nagbulig man sa imo. Kag iba ng mga tao nga nagbulig sa imo para malapot ang handom nga mga isa ka inhinyero. Before we finally end, katropang JB, may mga luyag kabalatamyawon, kag luyag pasalamatan. Una sa tanan nga pasalamat ko sa Ginoo tungod sa mga blessing nga nagabot sa akong kabuhi, sa opportunity nga maging top 1 kag sa mga job offers nga agom ko today tungod man siya nga na blessing sa among kabuhi. Gapasalamat mo ko sa akong parents, si Mary Grace Caballes Pandabella kag si Gary Pandabella tungod sila na graduate ko kag ila sakripisyo nakita og gid sa una. Sa akon man no, si Ken Marbantillo no, thank you gid sa financial aids, especially sa mga kapon na kinanglanon sa Cebu, but also sa akong magulang, si Dennis, kag si Dayan, and sa duwa ko mamangkod, si Leanne, kag si Angel. Nagpasalamat mo ko sa DOST and sa 4-piece program sa government, which is nag-help din sa akon along the way sa akon ng pag-skwila, and also sa Awake Church Bacolod, kay Pastor Hamilton Porras, and sa akon mentor si Pastor Jimmy Dilao. Thank you man sa TUP Visayas, no, sa inyong ng pagbulig sa amon, not just on our college life but also sa amon journey during sa amon pag-review sa Cebu to Engineer Renato Deldo and Engineer Donny Sonomio. Thank you gid mga sirs, no, nang kanami gid sa inyong pag-approach and also sa other faculties ng TUP Visayas. And thank you man sa tanan-tanan gid nga parts ng life ko, sa mga friends ko, sa mga tropa ko nga engineer naman, sila ang Backstreet Boys, no, nang nami sa feeling nga duman kami take sa Cebu, duman kami engineer. So thank you gid kay along the way you make the life easy gid sa pagtuon. And madabuman nga salamat sa pag-inspire sa amon sa subong adlaw katubang JB. Despite sang kabudlayan, sang kapigaduhon, nangikasog, tubtob nagmadinalagon. Katrubang JB, isa ka special nga pamangkot as we move closer sa adlaw sang eleksyon without naming a candidate. Ano naman ang imo sini nga mensahe sa mga pamatanon first time nga magaboto for this upcoming election? For this upcoming election, wait gid sa mga ilang credentials, ang ilang mga hinuan, not just sa mga promise nila, because in the end of the day, kung sa lahat itong mabutang sa position, like sa mga senators, sa mga mayors, sa ito na mabalik. No? We must weigh how pwede na they are sa ilang ginapadalaganan, not just by their experience, but also sa ilang mga platforms and mga programs ahead. Kay ako mismo, nagbenepisyo ko sa programs ng gobyerno, pag gusto ko man ang ara sa position sa ulihi, is makabulig man sa next generation. Katrubang JB, for your time and information and hatag sa aton subong nga hapon and for inspiring us with your works and with your words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you again. Thank you again. God bless. Mga abiyan, si Katrubang JB Pentebella ang aton sining bisita of the week.
isa ka anay 4-piece beneficiary or 4-piece monitored child nga nangin isa ka DOST scholar kagaron isa na ka board top notcher kag mangin full-fledged engineer. Para sa Radyo Pilipinas, 1:42 sa hapon. Sabay nga madamo pa ang maging kasubong ni katropang JB na despite sang mga kabudlayan sa kabuhi, mga panghangkat na ginatubang, it be in financial, physical, emotional, and iban pang nga mga challenges. Nagtinguha gid nga madinalagon. Subong no ang pamilya ni katropang JB katuanay saliglang sa mga oportunidad nga mag-aabot nga pagpanikasog lagi sa pag-eskwela sang matutom nagpaghalong sa mga benepisyo nga ginahatag sa gobyerno. Subong wala sa iya mga utol ang yara sa abroad. Siya isa ka full-fledged engineer. Soon, samtang ang may duwa pa sa ka utol na nauban maraton nga magmadinalagon sa ilang pag-eskwela. Angay sang hambal sang Iloy ni katropang JB kapay tandaan sang tanan nga ang kapigaduhon di mitrastan. Gilang gid ini. May ikasarang ang tanan nga bag-ohon ang ilang kapalaran pinaagi sa pagbulig sang gobyerno. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:44 na sa hapon sa aton nga pagpanumbalik. Duga nga mga balita, mga biyan, agot sa mga programa sa gobyerno para sa pamatanon, aton nga pagpaton pagkatapos lamang siyang pila ka pahanumdum. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar. Hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hinihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao sa pamahalaang Marcos. Ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Ganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na mag-cater po welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs
upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawag ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:48 na sa hapon. Sige po nagpamatiga mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Youth Connect! Abya nagbaton sa panungog kag padagikan sa Department of Agriculture Western Visayas ang mga regional winners sang 2024 Young Farmers Challenge ukon YFC Startup Open category. Ito ka awarding nga nagpangibabaw sa production, processing kag digital agriculture categories ang ginhatagan sang 150,000 pesos nga premyo bilang dugang nga kapital sa pagbasanyog sang ila nasuguran nga agrinegosyo. Sa production category, nagpangibabaw ang Scentless Vineyard ni Marjan Morales sang San Dionisio, Iloilo. Agrimilks Farm ni Mike Angelo Fernandez ang Bilison Antique. Nagang LV Cacao Farm ni Christine Viola Gonzalez ang Lambunaw, Iloilo. Samtang sa food processing category, nangibabaw ang JL's Agri Products Manufacturing ni Roel J. Kauyunan sang Pasig City, Iloilo. Kag Veggie Bite Snack ni Matt Noel Holiesa sang San Jose Antique. Sa non-food processing category, nangibabaw ang Eco Sheets nanday Cedric Iguron kag Jenny Salmingo sang Buruanga Plant. Samtang sa digital agricultural category, nangibabaw ang Real-Time Tech nanday Eric Joshua Castor, Melvin Mark Grandia, Art Andrew Okiana, Miss Ryan Gimay, kag John Arlu Magbanwa sang TUP Visayas sa Talisay City, Negros Occidental. Ang mga regional winners una na nga nagbaton sang 80,000 pesos nga premyo sa provincial level sang kompetisyon. Kag mangintiglawas sang riyon sa national level kag may tsansa nga makapauni sang dugang nga 300,000 pesos. Nabala mga biyan nga katuyuan sang YFC na maingganyo ang mapamatanon na mag-explore sa mga oportunidad sa agrikultura kag agri-negosyo. So congratulations sa aton nga 7 regional winners sa siniiyang kompetisyon. Kabay nga 7 kamo ang magmadinalag man sa national round sang Young Farmers Challenge. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:50 sa hapon. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining pagpalagad. Aton gid nga ginapasalamatan ang aton ngin bisita subong iya nga simana si katropang JV Fuentevela. Kinatamyaw taman si Ma'am Mary Grace Fuentevela, si Mr. Edwin Villoga, si Ma'am Eileen Britana Manzano. Sa pagupod sa aton nga episode subong iyang hapon. At sa imo nga nagpamati sa aton on air o kon online, thank you good. Sabay nga ulok na kita sa gihapon sa masunod nga simana sa ato naman nga istorya politika. Kumara aton nga malabot ang mga organisasyon nga nakasentro sa eleksyon. Di kag iban pa nga mga impormasyon. Antayan ha sa masunod nga mga episode sang Youth Connect.
Malagdas ang oras kinabilin sa atong nga pagpangalagat. Dili na gyud lamang kutob atong edisyon subong nga hapon. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknika, Mr. Rocho Jones Otero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong nangin alagad, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.